Sa isang kaharian, isinilang ang sanggol na babae. Ngunit ang batang ito ay may taglay ng di pangkaraniwang amoy. Napakabango nito at halos mabalot ang buong kaharian ng kaniyang taglay. "Lumabas na po ang bata, Inang Reyna," sabi ng dama. Siya si Ilang, ngalan na bigay ng kanyang haring ama. Ang kanyang haring ama ay istrikto at maaalahanin, lalo na kay Ilang. Habang si Ilang ay lumalaki at nagdadalaga na, ay hindi niya naranasang makalabas ng kanyang sariling kaharian. Yun ay ayaw ng kanyang haring ama. Kaya naman, halos maging bilangguan na niya ang kanilang kaharian. Ngunit isang araw, nakatanggap ng sulat na mensahe ang kanyang haring ama ukol sa mangyayaring pagtitipon-tipon ng mga iba-ibang kaharian. "Kayo po ay iniimbitahan pumunta sa isang pagtitipon, mahal na hari." "Ah, ganun ba?" Kinabukasan, hindi pa lumilitaw ang araw ay tumungo na ang hari sa pagtitipon, sakay ng kanyang karwahe na pinamumunuan ng kanyang mga kawal. Para naman kay Ilang, isa yung napakalaking pagkakataon upang matupad ang kanyang dating hiling na makalabas. Kaya't pinilit nang lumabas kahit ito'y labag sa bili ng kanyang haring ama. Nakalabas siya ng matagumpay at para sa kanya, ito ay ang napakagandang nangyari sa buhay niya. Sobrang saya niya hanggang sa lumayo na ang kanyang distansya sa kanilang kaharian at biglang sa kanyang kinatatayuan, gumalaw ang lupa at tila hinihila nito ang kanyang katawan. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili hanggang sa lamunin na ito ng lupa. Sa pagkakataon na iyon ay nasundan pala siya ng kanyang mga dama at wala na itong nagawa hanggang nakabalik na sila ng kaharian at malungkot itong ikinwento ng madama sa hari ang mga nangyari. Nagsisi ang hari at malungkot. Kaya magmula nang mangyari iyon, araw-araw niyang pinapasyal ang pinangyarihan sa dalaga at hanggang sa biglang may tumubong isang puting bulaklak at pinitas nito ng hari at nagbigla sapagkat ang amoy ng bulaklak ay ganoon rin ang amoy ng dalaga. Kaya't naghalong malungkot at masaya ang hari. Kaya't magmula noon, binalot ng hari ang kanyang kaharian ng ganoong klaseng bulaklak at pinangalanan niya itong Ilang-Ilang bilang alaala sa kanyang nawalang dalaga.